Bronny James, nag-improve na ang paglalaro ayon kay Olivari. Golden State versus Houston Rockets quarterfinals. Warriors kailangang manalo sa Rockets para makapasok sa semifinals. Matapos ang kanyang unang breakout performance laban sa G League's San Diego Clippers, kung saan siya ay nakapagtala ng 16 na puntos at pinatunayang isa siyang dekalidad na defender, tila maraming kwento ang umiikot tungkol kay Bronny James sa bawat sandali. Habang ang ilan ay nagkakaroon ng matinding opinyon at ang social media ay abala sa bawat estadistika at highlight, nakakapreskong marinig ang pananaw ng kanyang South Bay Lakers teammate na si Quincy Olivari. Sa kanyang obserbasyon, si Bronny ay isang normal na 20 taong gulang na mahilig sa mga kotse, naglalaro ng video games at nagkataong magaling sa basketball. Ako ay malaki ang paniniwala sa pagpapakita na isa siyang mahusay na basketball player at ang mga kritisismo na natatanggap niya ay hindi patas, ibinahagi ni Olivari pagkatapos ng kanilang laro. Ang ganitong uri ng suporta ang kinakailangan ni Bronny habang hinaharap niya ang kakaibang presyon ng pagiging anak ni LeBron James at sinusubukan niyang itatag ang kanyang sariling pagkakakilanlan sa profesional na basketball. Ang magandang relasyon ni Bronny sa kanyang mga kasamahan sa G League, kabilang si Olivari, ay naging mahalaga upang maibsan ang bigat ng kanyang mataas na profile. Ibinahagi ni Olivari na sila ang unang nagka-connect nang dumating si Bronny sa South Bay Lakers at madalas silang naglalaan ng dagdag na oras para mag-shooting pagkatapos ng practice. Ang ganitong klaseng organic na ugnayan ay perpekto para sa karanasan sa G League. Isang espasyo kung saan ang mga batang manlalaro ay maaaring magpatuloy na magtulungan at lumago ng malayo sa matinding spotlight ng NBA. Si Bronny ay nag-improve na may kasamang basketball IQ. Si Olivari ay naging positibong ehemplo para kay Bronny na nagbigay ng mahalagang obserbasyon tungkol sa kanyang estilo ng laro. Laging naghahanap si Bronny ng tamang galaw, kahit pa hindi pumapasok ang shooting o may nagagawang pagkakamali. Bagamat hindi maiiwasan ang mga pagkukumpara sa kanyang ama, ang kanyang likas na basketball IQ ay nagpapakita na ang kanyang laro ay umuunlad ayon sa sarili niyang paraan. Sa ngayon, dadaan muna si Bronny sa pagiging benched at manood para mas lalo pang matuto. Speaking of Bronny, nag-viral ang ginawa ni Davis kay Bronny James sa bench. Ano sa tingin nyo kay Bronny, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, magtatagpo ang Golden State Warriors at Houston Rockets sa Houston sa Huwebes ng araw sa quarterfinals ng NBA Cup. Ang Warriors ay may kabuuang record na 14-9 at natalo ng 3 sa kanilang huling 5 laro. Ang Rockets ay 16-8 this season at nanalo ng 3 sa kanilang nakaraang 5 laro. Ang Golden State Warriors ay nagkaroon ng isang mahirap na patch-up ang simulan ang buwan habang sila ay nag-navigate sa kanilang schedule na minsang wala ang kanilang matagal ng leader na sina Steph Curry at Draymond Green. Ang parehong mga players ay bumalik na ngayon at ang Warriors ay nanalo ng 2 sa kanilang huling 3 laro patungo sa quarterfinal matchup na ito sa Houston. Noong Lunes ng araw, pinangunahan ni Curry ang Warriors na may 30 puntos na kasabay ng 8 assists sa panalo laban sa Minnesota Timberwolves sa kanilang tahanan. May suporta si Curry mula sa mga kasamahan sa team na sina Buddy Hield at Jonathan Kuminga. Umiskor si Hield ng 27 puntos kasama ang 7 3-point field goal. Dumagdag si Kuminga ng 20 puntos at 7 rebounds. Ang Warriors ay may shooting na halos 40% from the 3-point range. Bilang isang team, lumabas si Green sa bench para sa Warriors sa kanyang pagbabalik. Ang pagsasaayos na ito ay maaring magpatuloy sa Kuminga ngayon sa panimulang lineup. Of course, I'm okay with it, sabi ni Green. Isa ako sa malaking tagahanga ni JK nang una itong dumating sa amin. At kaya kung may pagkakataon na siya ang magiging starter, hindi mo kailangang pigilan yon. At kung parang gusto natin siyang magsimula, siya na ang bahala na pangalagaan iyon. Hindi ka maaaring maging tulad na tila hindi para sa kanya iyon, na hindi gumagana. So if his opportunity goes through me, then it is what it is. He earned the opportunity. He played very well. You want to give that another look or 2 or 3 or 4 or whatever long. If it works, pagkatapos ay ipagpatuloy mo ito. Sinimulan ng Warriors ang season na may 12-3. Ngunit bumaba ng 6 sa 8 laro mula noon. Tinalo nila ang Houston sa parehong mga paghaharap ngayong season. Ang Warriors ay ika-11 sa NBA sa scoring offense ngayong season.
Ika-22 sila sa field goal shooting at ika-14 sa 3-point shooting. Ika-7 sila sa liga sa 3-point field goal na ginawa kada laro. Ang Warriors ay ika-14 sa NBA sa turnovers kada laro at ika-15 sa offensive efficiency. Sa depensa, ang Warriors ay pangatlo sa NBA sa scoring defense. Pangalawa sila sa field goal shooting at panglima sa 3-point defense. Ang Warriors ay ika-12 sa forced turnovers, panglima sa NBA sa defensive efficiency. Pangalawa rin sila sa liga sa kabuuang rebounds kada laro. Mga pangunahing pinsala, si Andrew Wiggins at Moses Moody ay nasa time decision sa oras ng laro. Ang Houston Rockets naman ay hindi inaasahang makarating sa quarterfinal ng NBA Cup na umaasang makakamit ang paglalakbay sa Las Vegas na may panalo laban sa Warriors. Naabot ng Rockets ang larong ito na may record na 16-8 at nanalo sa 3 sa kanilang huling 5 laro. Ang isa sa mga pagkatalo gayunpaman ay sa koponan ng Warriors na ito. Noong linggo, tinapos ng Rockets ang dalawang sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng 117-106 win laban sa Los Angeles Clippers sa Los Angeles. Ang Rockets ay mayroong 6 na manlalaro sa double figures sa laro na pinangunahan ni Jalen Green at ang kanyang 31 puntos. Sina Jabari Smith Jr. at Alperen Sengun ay parehong may solid night. Bawat isa ay may double-double. Si Smith ay may 13 puntos at 13 rebounds habang si Sengun ay may 11 puntos, 10 rebound at 6 na assist. Inilabas ng Rockets ang panalo sa kabila ng kawalan ni Fred VanVleet dahil sa injury sa tuhod. Susubukan na ngayong talunin ng Rockets ang Warriors sa unang pagkakataon ngayong season. Ang Warriors ay nanalo sa bawat isa sa unang 2 laban, natalo sa bawat laro ng 6 na puntos. Ang Houston ay ika-13 sa NBA sa pag-score ngayong season. Ika-27 sila sa field goal shooting at ika-26 sa 3-point shooting. Ang Rockets ay ika-22 sa 3-point field goal na nagawa sa bawat laro. Pang-4 sila sa liga sa turnovers kada laro at ika-18 sa offensive efficiency. Sa depensa, pangatlo ang Houston sa scoring defense. Ang Rockets ay natalo sa bawat isa sa 2 pagkikita nila sa Golden State ngayong season, ngunit kaharap na nila ngayon ang isang team na natalo ng 6 sa huling 8 laro nito. Ang Warriors ay 7-5 in road this season, habang ang Rockets ay kahangahangang 9-3 in home games. Ang susi sa larong ito ay ang kakayahan ng Rockets na magdulot ng turnovers. Mahusay na pinoprotektahan ng Rockets ang basketball. Niraranggo ang ika-4 sa liga sa pinakamakaunting turnover. Ang Warriors ay maaaring palpak na nasa ika-14 na pwesto sa turnovers. Naglaro ang Rockets sa kanilang estilo ng laro sa kanilang pinakabagong pagkatalo sa Warriors sa San Francisco. May combined sina Green at VanVleet sa shooting na may 8 of 32 from the field. Isang masamang shooting. Ngunit ayon sa mga analyst, huwag asahan na mauulit iyon sa larong ito. Ang makarating sa Vegas ay hindi na isang nakakagulat para sa isang team tulad ng Golden State na may pedigree ng championship. Para sa mga batang Rockets, gayunpaman, ang makaabot sa semifinal ng NBA Cup ay isang magandang building block para sa hinaharap na tagumpay. Sino sa tingin nyo mga kaibigan ang mananalo? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.